Pinakawala na ng Dallas si Tyus Jones dahil pinapirma na ng 2-year contract si Ryan Nembhard bilang point guard. Kinall out pa ni Coach Jason Kidd itong si Chris Middleton na parang hindi nakakatulong dito kay Flagg. Si Tyus Jones ang isa sa mga free agent point guard ngayon na hindi siya katulad na nung mga nakaraang 3 taon na limit na kasi ang minuto niya. Pero siya pa rin ang best available point guard para makuha ng Houston Rockets na kulang pa rin sila sa isang playmaker papasok ng postseason. Nung nakaraang game, tinalo pa ng Miami Heat ang Houston. Napaaway pa tong si KD kay Tyler Hero. Pero based naman kay KD, katuwaan lang yun. Babawian na lang niya sa Twitter. 45 days papasok ng playoffs, ang Rockets ay nasa pang 27 pagdating sa assist to turnover ratio. Sila yung isa sa worst team pagdating sa stats na to na nagiging problema pa kapag playoffs. Ito yung naging problema ni Kevin Durant sa loob ng 2 taon sa Phoenix Suns. Assist to turnover, kaya sila lagi nalalaglag nun. Tulad din last season, ang Rockets number 2 defensive team. Pero sila ang nasa top 10 ng worst team pagdating sa offense. Nabawi naman ni Kevin Durant yun. Nagawa nilang best offensive team ang Houston ngayong season. Pero kailangan pa rin nila di umano ng isang traditional point guard. Since bumalik galing All-Star si Kevin Durant at ang Rockets, merong average si KD na 28 points, 5 rebounds at 7 assists per game. Mas tumaas pa ang average ngayon ni KD. Siya ang naging playmaker ng Houston sa nakaraang 4 na games. Pero kapag si KD ang nagiging playmaker ng Rockets, nagkokosyon ng mataas na turnover, ganun din kapag si Amen Thompson. Kaya bumababa ang kanilang assist to turnover ratio. Ang nagiging downside pa, napapagod si Kevin Durant sa last quarter. Si Reed Sheppard naman mula 13 points, 2 rebounds at 3 assists per game, umangat siya sa 19 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Meron pa siyang 47 and 48%. Ito yung sa nakaraang 4 na games, pero based din kay Coach Ime Udoka, sinabi niyang si Reed Sheppard ang tatargetin ng mga teams kapag umabot ang playoffs. Katulad lang din ng ginawa ng Minnesota dito kay Austin Reeves nung last season or last playoffs. Madali di umanong banggain itong si Reed Sheppard at magpapanik na ipapasa lang niya sa 2 player, either kay Şengün or kaya kay Kevin Durant. Bukod kay Tyus Jones, available din si Cole Anthony para sa point guard position. Kulang pa kasi ng 3 player ang Rockets. Kasama na sa isang bakanting position sa roster nila yung isang point guard pa. Tapos meron pang 2 injured na player ang Rockets na hindi pa nila napapalitan. Natapos na ang 11-game winning streak ng San Antonio kontra sa Knicks. Pinatahimik si Victor Wembanyama. Base pa kay Wemby, nagulat lang sila sa Knicks lalo na nung first quarter. Dapat di umano hindi nila pinagbigyan. Pinagmukha tuloy silang mahinang team. Papasok ng game, yung San Antonio merong 11-game winning streak. Halos isang buwan na silang hindi bumababa ng 110 points. Pero versus Knicks, na limit lang sa 89 points ang San Antonio. Ang Knicks merong 114. Si Wemby, 25 points, 13 rebounds, 4 blocks at 7 turnover. Na shutdown pa siya sa lagay na yan. Pinagkatuwaan lang din ng mga fans ng Knicks itong si Wemby na kapag natatalo, naghahanap ng rason. Ganon din ang ginawa nitong si Wemby after ng game sa kanyang post-game interview. Pangatlong beses pa lang ni Wembanyama nakapaglaro ng nasa 34 minutes since January 1. Sa Knicks naman, tinawag ni Towns na home stretch na para sa Knicks. Mukhang nakalusot naman si Clarkson na mabitawan or ma-wave ng Knicks kahit na wala siya sa rotation. Last day na kasi ng playoff eligibility waiver. Ito yung kapag ang isang player na wave before March 1 US time, maisasign pa siya sa regular season until playoffs. Pero kapag na-waive na siya ng March 2 US time, hindi siya maisasama sa playoffs pero maisasign pa rin siya sa regular season kung pipirma siya sa ibang team. Ang Bulls naman natapos na ang kanilang 11-game losing streak versus Milwaukee Bucks. Kailangan pa ng 4 na panalo ng Bucks or higit pa para makaabot sa play-ins. Si Giannis naman nasa pang-6 na linggo na sa kanyang recovery timeline. Nanood pa ng WWE Elimination Chamber si Giannis, baka daw kasi magkaroon ng take effect na makapasok sila ng finals parang Jalen Bronson or kaya Tyrese Haliburton. Wala pang report kasi ngayon kung kailan talaga babalik si Giannis, pero base kay Doc Rivers, nasa workout na si Giannis at kumahabol pa ng Bucks ang play-in spot, depende kay Giannis yun kung kailan siya babalik.
dahil meron na lang nasa 25 or 26 games ang natitira dito sa Milwaukee Bucks at hindi naman ganong kalayo ang nasa play-in spot. Kailangan lang nila ng at least 5 game winning streak